Ang magandang obserbahan nito natin, yung kanyang kaso. Yan ang magandang abangan din po natin sa mga panahong ito. Kumbaga, boboto na po, pabor kay Gatchalian itong si Villanueva. Ang magandang obserbahan nito natin, yung kanyang kaso. Hindi ba kasi may aligasyon po, although hindi naman direktamente na sinasabi ni Ginoong Cayetano na iyon nga po ang naging dahilan dito. Ang sinasabi ni Ginoong Cayetano dahil daw po sa umano ay panunuhol o pananakot. Oo. Kaya daw may mga naglipatan. Yun ang sinasabi. Okay. May panggigipit na sinasabi. May panggigipit. Oo. So ito na. Kapalit ng, kumbaga, pagpapalit po ng Liderato. ng liderato. Hindi lang yung kaso kay Joel Villanueva, maging yung kaso sa matagal na ring iniuugnay na si Senator Cheese Escudero. Balikan mo lang. Alright. Ngayon mga kapatid, eto maganda rito. So klaro mga kapatid na magiging bahagi na po, ito na yung session, magsisimulan po in a while, ng kumbaga boboto na po, pabor kay Gatchalian itong si Villanueva. Ang magandang obserbahan nito natin, yung kanyang kaso. Yung kanyang sinasabing umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Yung affidavit po nitong si Henry Alcantara na nagsasabi na umano ay naghatid sila ng box ng pera doon sa kanilang rest house sa Bulacan. At may sinasabi din po di ba ng ang ombudsman din sa mga nagdaan po na kasama pati DOJ si Ginoong Villanueva sa mga iniimbestigahan tungkol sa flood control scandal na ito. Yan ang magandang abangan din po natin sa mga panahong ito. Hindi ba kasi may aligasyon po, although hindi naman direktamente na sinasabi ni Ginoong Cayetano na iyon nga po ang naging dahilan dito. Ang sinasabi ni Ginoong Cayetano dahil daw po sa umano ay panunuhol o pananakot. Oo. Kaya daw may mga naglipatan. Yun ang sinasabi. Okay. May panggigipit na sinasabi. May panggigipit. Oo. So ito na. Kapalit ng, kumbaga, pagpapalit po ng Liderato. ng liderato. Hindi lang yung kaso kay Joel Villanueva, maging yung kaso sa matagal na ring iniuugnay na si Senator Cheese Escudero. Matagal nang nababanggit Yes. yung kanyang pangalan doon po sa flood control scandal. At matatandaan natin na nung sila po ay nasa kabilang kampo pa, nakagawa nga ng partial report, di ba? Etong si Senator Ping Lacson na hindi pinirmahan nitong Cayetano Block nung mga panahon na nandun pa sila sa kabilang banda. So ngayon, very exciting makita kung paano magiging pagtanggap ng mga senador natin ngayon dito sa mga bagong miyembro nila na iniuugnay sa flood control scandal. Paano kaya? Okay. So ito na. Ito ho mga kapatid, Nasa podium. ating po munang pakinggan ito pong paghahalal ngayon ng bagong Senate President. Pakinggan po natin live from the Senate. Hindi lang po sila nakakauwi ng dissenting oras. Dahil overworked daw sila. At palagi nilang tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend para mag-uwi daw ng mas maaga. Kaya, Mr. President, ikaw nga po daw, ang sinasabi nila, nagsasara ng Senado. Wala na pong staff, ikaw na lang po naiiwan. And that just shows your dedication, Mr. President, on how hardworking you are. Mayor of Valenzuela City and a senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng dissenting oras dahil overwork daw sila, overwork. At palagi nilang tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend para makauwi daw ng mas maaga. Kaya Mr. President, ikaw nga po daw ang sinasabi niya, nagsasara ng Senado na wala na pong staff, ikaw na lang po naiiwan. And that just shows your dedication, Mr. President, on how hardworking you are in preparing for the days ahead. He has ably led some of our most demanding and time-consuming and consequential committees, namely the Committee on Energy, the Committee on Economic Affairs, the Committee on Basic Education, and most notably, the Committee on Finance. As Finance Chair, he had navigated the very challenging period in the wake of flood control scams coming into light.
but he led the Finance Committee with great resolve, spearheading unprecedented initiatives to ensure accountability and transparency in the national budget. I believe that this last budget, my dear colleagues, was one of the most transparent in recent history. As a matter of fact, whatever projects that we wanted to insert or amend into the budget, we had to come up with voluminous requirements and documents coming from the agencies themselves and the receiving bodies like the LGUs. And that was the request, not just the request, it was the demand of then Finance Chair Wing Gatchalian. He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray, and he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path, guided by the highest standards of service, integrity, and morality. To my colleagues, I plead, let us elect Senate President Gatchalian and let us get back to our work in this hallowed institution. Maraming salamat po, Mr. President. And maybe we don't need to put it to a vote, Mr. President. Maybe we can do it by acclamation, Mr. President. Ayes and nays would be fine. I so move, Mr. President. So, And I move although to close. There are no other nominees for Senate President. I move to close the period of nomination. any objection? Hearing none, the nominations are closed. Therefore, Mr. President, we'd Therefore- like to congratulate. The, as you said, for, Yes. the vote Ayes and will, nays. as acclamation. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. The ayes have it, mga kapatid. Ano po, yan po Maybe ang... Senator Gatchalian to... Apo, yan po mga kapatid ang opisyal na pagboto pabor po kay Ginoong Gatchalian bilang bagong Senate President sa boto po na 13. Dahil nga po sa nadagdag dito si Ginoong Joel Villanueva, wala po ni isang miyembro ng Cayetano Block ang nasa plenary hall ngayon ng Philippine Senate, mga kapatid. Ating inuulit ha, ngayon po ang nag-preside ay si Ginoong Tito Soto at pagkatapos po ng nominasyon ni Ginoong Subiri, agad pong nagmosyon na pagbotohan ito through acclamation. Ibig sabihin, hindi po ito nominal voting o isa-isang tatayo para sabihin kung yes or no, kung hindi po ayes and nays. So the ayes have it. Yan na po yan ngayon, mga kapatid. And atin lang inuulit, ngayon si Ginoong Villanueva po ay miyembro na ng Gatchalian Block. Siya ang naging susi para po sa paghahalal kay Ginoong Gatchalian bilang bagong Senate President. At ito nga po sa ating feed ngayon, makikita po natin ang gagawing panunumpanan itong bagong Senate President natin. On TV, nakikita po natin ngayon magkaharap itong si Senator o dating Senate President Tito Soto at ito pong bagong Senate President na natin ngayon, si Senate President Win Gatchalian. Kasama rin po doon sa gilid nitong si Gatchalian at nandoon na rin sa podium si Senator Mig Zubiri at maging si Senator Cheese Escudero. Okay, mga kapatid, tanong, yun hubang petisyon ni Ginoong Cayetano et al. Sa Supreme Court will be rendered moot in the light po sa kanyang public statement na siya po ay bumibigay na sa sinasabi pong posisyon as Senate President. Kasi po ang kanya pong prayer sa kanya pong iniharap kahapon na Supreme Court petition is to declare null and void yung pong nangyari po na pagkakaroon ng motion to declare all positions vacant in the Senate noong June 3, null and void po yung session na iyon at ibalik daw sa pinanggalingan nito. Meaning magkaroon po ng restraining order, kumbaga status quo order na ibinabalik before the June 3 session. Ngayon po, eto na. 13 po yung boto. Nagsabi na po si Ginoong Cayetano na, okay na ako dyan sa 13 na yan.
at kanya rin po nauunawaan itong kanyang brother sa pagbalimbing nito sa kabilang kampo. So ngayon, ang tanong, moot na ba ito na Supreme Court petition nila? Will that be rendered moot? And now it's academic. Abangan po ang ating continuing coverage.